Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, tatalakayin natin ang dalawang mainit at sensitibong issue na parehong may kinalaman sa soberanya, dignidad, at pambansang interes ng Pilipinas. Una, ang matapang na pagbuwelta ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez laban sa tinawag niyang mga modern makapili, kasunod ng kontrobersya sa caricature ni Chinese President Xi Jinping at sa naging pahayag ng minority leader na si Kong Nonoy Libanan. Pangalawa, lilipat naman tayo sa larangan ng depensa kung saan kumpirmadong may aktibong negosasyon na ang Pilipinas para sa K-239 Chunmo Multiple Launch Rocket System mula sa South Korea, isang hakbang na posibleng magbago sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa long-range precision strike. Dalawang magkaibang issue, pero iisang sentro ng diskusyon, paano ba dapat ipaglaban ang interes ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa China at sa mas lumalawak na geopolitical competition sa rehiyon? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Uminit ang diskurso matapos igiit ni Minority Leader Kong Nonoy Libanan na nararapat manatiling propesyonal ang mga opisyal ng bansa, at hindi raw dapat ipakita ang patriotismo sa pamamagitan ng makara, kasunod ng kontrobersyal na caricature ni Chinese President Xi Jinping na iniuugnay sa West Philippine Sea issue. Bagamat hindi direktang pinangalanan, malinaw sa konteksto na ang tinutukoy ay ang hakbang at paninindigan ng Philippine Coast Guard, partikular ang mga pahayag at simbolikong aksyon na ipinakita ng PCG sa harap ng patuloy na panghaharas ng China sa ating mga barko at mangingisda. Dito na pumasok ang matinding reaksyon ni Congressman Rufus Rodriguez. Para kay Rep. Rodriguez, hindi simpleng usapin ng professionalism ang nangyayari. Para sa kanya, may malinaw na linya sa pagitan ng diplomasya at pagkampi sa isang banyagang kapangyarihan na patuloy umanong lumalabag sa soberanya ng Pilipinas. Ayon kay Rodriguez, siya ay personal na naisulto sa tila pagdepensa ni Libanan sa China, at sa pagbibigay ng impresyon na mali o sobra ang ginagawang pagtindig ng Philippine Coast Guard. Sa pananaw ni Rodriguez, ang mga ganitong pahayag ay delikado dahil binabawasan nito ang moral at lehitimong galit ng sambayan ng Pilipino sa patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ito ang bahagi ng kanyang speech. It will have to be our people, it will have to be our officials, it will have to be the... I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tabiela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels, now with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. So therefore, where are we for? For whom are we for? I'd like to ask the Honorable Majority Leader. Because I am really, at this point, I cannot understand why we are protecting China, who has been the cause of all this aggression. One of our Coast Guard lost his finger. And then here we come in this house to question that act of having caricature. China has caricatured so many of our leaders, Madam Chair. It has hired, Madam Chair, trolls. It has hired traitors in this country, Filipinos, paid for. So therefore, Madam Chair, I would like to state here, I'd like to ask again, are you still insisting, Minority Leader, that our spokesman of the Philippine Coast Guard has violated the Code of Conduct of Public Officials? Because I would like you to read each one of what you have cited, and I will show that he has complied with all the laws of our country. In his heart and mind, it is to protect the Republic of the Philippines. For who will protect us? Will it be the Chinese? Of course not. It will have to be our people. It will have to be our officials. It will have to be the Coast Guard. They are the ones in charge of the integrity and sovereignty of our people, of our own seas. Madam Chair, the UNCLOS is very clear.
and decided already, Madam Speaker, by the Arbitral Tribunal Award of July 12, 2016. All the 7 points of China were all debunked by the Hague Arbitral Tribunal. The 9-line is illegal. All the developments are illegal. And yet I hear somebody from this August chamber would question our official and favor China. The Senate already passed a resolution, 15 of them, that supports supports our stand, Madam Chair. The stand of Jay Tariela, whom we should support. And that is why I cannot accept this. I cannot accept this as a Filipino. Patriotism includes hitting China because they're the ones hitting us. We have to protect ourselves in defense of our country. Article 1 of the Constitution, Madam Speaker, is on national territory that is being threatened by China. So therefore, I'd like to ask, because I would like him to now again state the code of conduct, and I'm going to therefore debate with the minority leader that there is no violation at all of Tariela. It is the Chinese government with presidency violating everything that we have, from the Constitution to all the laws and international law. Bagamat hindi niya tuwirang ginamit ang salitang makapili sa mismong talumpati, malinaw sa mensahe ni Rodriguez ang babala laban sa mga modernong anyo ng kolaborasyon o labis na pagpapasunod sa interes ng ibang bansa. Ang paggamit ng terminong modern makapili ay hindi biro sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang makapili ay simbolo ng pagtataksil noong World War II, at ang paglalapat ng ganitong termino sa kasalukuyang politika ay indikasyon ng lalim ng galit at pagkabahala ni Rep. Rodriguez. Para sa kanyang kampo, ang isyu ay hindi caricature o mockery, kundi ang mas malawak na tanong, bakit parang mas pinipiling palamigin ang galit ng China kaysa ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas? Sa kabilang banda, may mga nagsasabing delikado rin ang labis na retorika at maaaring magpalala ng tensyon. Ngunit para kay Rodriguez at sa maraming Pilipino, ang pananahimik at sobrang pag-iingat ay mas delikado. Mula sa mainit na diskurso sa Kongreso, lilipat naman tayo sa mas tahimik ngunit mas stratehikong hakbang ng gobyerno ng Pilipinas, ang aktibong negosasyon para sa K-239 Chunmoo Multiple Launch Rocket System ng South Korea. Ayon sa ulat ng Philippine Defense Insider na si Tweet Parabellum, kinumpirma ng Hanwha Aerospace na lumagda na ito ng export contract sa Norway para sa K-239 Chunmoo, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 trillion Korean won. Ngunit mas mahalaga para sa atin, kinumpirma rin ng Korean Defense reporter na si Lee Tae-jun na aktibong nagaganap ang negosasyon sa pagitan ng Hanwha at ng Pilipinas para sa sariling Chunmoo MLRS deal. Ibig sabihin nito, hindi nakakahaka o wishful thinking ang Chunmoo para sa AFP, ito ay nasa negotiation stage na. Ano ba ang K-239 CHUNMOO? Ang K-239 Chunmoo ay isang modernong multiple launch rocket system na kayang maglunsad ng iba't ibang klase ng rockets at missiles, mula short-range hanggang extended-range precision munitions. Sa madaling salita, kung makukuha ito ng Pilipinas, magkakaroon ng AFP ng kakayahang tumama sa malalayong target ng mabilis, eksakto, at may mataas na deterrent value. Hindi ito sandatang pang-opensiba lamang. Sa konteksto ng Philippine Defense Strategy, ang Chunmoo ay isang malinaw na tool ng deterrence, mensahe sa sinumang magtatangkang mang-abuso na may kakayahan na ang Pilipinas na sumagot. Kung pagsasamahin natin ang unang issue at ang pangalawa, makikita ang malinaw na pattern. Sa isang banda, may mga diskusyon sa loob ng bansa kung paano dapat ipakita ang patriotismo, tahimik ba o lantaran. Diplomatiko ba o matapang? Sa kabilang banda, tahimik ngunit tuloy-tuloy ang pag-angat ng kakayahang militar ng Pilipinas, partikular sa larangan ng long-range fires at missile systems. Ang Chunmoo MLRS, kung tuluyang makuha, ay magiging isa sa pinakamalakas na piraso ng deterrence ng AFP, lalo na sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Hindi ito press release. Hindi ito caricature. Isa itong konkretong kakayahan. Sa huli, malinaw na ang laban para sa soberanya ng Pilipinas ay may dalawang anyo, salita at aksyon. Ang salita ay makikita sa matapang na tindig ng mga lider tulad ni Rep. Rufus Rodriguez, na handang questionin ang mga pahayag na sa tingin nila ay nagpapahina sa pambansang dignidad. Ang aksyon naman ay makikita sa tahimik ngunit seryosong hakbang ng gobyerno na palakasin ang kakayahan ng sandatahang lakas, gaya ng negosasyon para sa Chunmoo MLRS.
Maaaring hindi magkasundo ang lahat sa tono, sa estilo, o sa pamamaraan. Ngunit iisa ang tanong na dapat manatiling sentro ng diskusyon. Paano natin tunay na ipagtatanggol ang Pilipinas, hindi lang sa salita, kundi sa kakayahan? Kung gusto ninyo ng mas malalim na analysis sa Chunmo MLRS, sa AFP modernization, at sa mga political implications ng West Philippine Sea issue, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. Ito ang boses ng pagsusuri. Ito ang usapang depensa. Ito ang usapang Pilipinas.